beloved Boss Mike Cervera. Nyo magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Nako. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Lala. Magbaha ng dugo sa Surigao in Ala. 72 hours. Kung gusto nyo ng kapayapaan, bumaba ka dito, Ferdinand Marcos Jr. President. Nako. Sige, gamitin nyo na lahat ng forces nyo dito. Nako. In 72 hours dato. Bakit? Sino ba tong si ate? Reyna daw to, mga kababayan eh. Reyna. Oo. Reyna. Yung ganyang itsura, naging Reyna, kita nyo ha? Oo. Yung ganyang itsura, naging Reyna. Kaya, yung mga DDS, nakamukha ni Mother Sitang na nangi-scam, oo, ng mga pondo daw, ng mga donasyon, pwede rin kayo maging Reyna. Kung si ate ka, naging Reyna eh. Gawin mo. Ako na nag-utos. Gawin nyo. Tamo, siya na nag-utos. Si Pangulong Bongbong Marcos, inuutusan niya. Saan ka pa? Ha? Saan ka pa? Oh, tadanak daw ng dugo eh. 72 hours na hindi nila palalabasin yung taong yan. Mm. I-present nyo lang ang diplomatic immunity si Dylan, kapitan dito sa Surigao. Sa Nako. Sabang Trisman Nobag. Tatay, si Dylan, dyan sa Inedine. Mm. Yan, anuhin mo ngayon, si Dylan dito. Ang barangay. Bukas ng umaga, lulusubin natin ang barangay dito. Nako, lulusubin na nila oh. Ano kaya mangyayari, mga kababayan, ano? Abangan natin to ha. Dahil nasa jurisdiction ni Dylan, bahay ni Dylan, puntahan natin yung bukas. Wala na akong kikilusin pa ng documents to improve. Ito na po live, Ferdinand Marcos. Nako. Dahil bakit? Tinakot nilang aking technical. Mga tao dito, wala nang magtatrabaho ng documents ko. Bukas, birthday ni Dato Adlaw. Magbaha ng dugo, Dato. Alak ka, magbabaha ng dugo. Sino ba to? Pag hindi nila ipalabasin yan ngayon din, iuwi nila dito sa federal. Magsara na kayo. Nako, kita nyo, magsara na daw kayo. Dahil ang aking forces hindi matalaban yan ng itak, barel. Alak ka, hindi sila tinatalaban. Yung mga sundalo daw niya, mga immortal. Hindi. Yung mga sundalo daw ng Reyna, mga kababayan, hindi daw tinatalaban ng itak ng barel. Putik dapat pala etong mga kawal netong ipadala doon sa West Philippines Sea, ano? Biruin mo, hindi tinatalaban? Saan ka nakakita ng ganyan? Ibang klase talaga yan. Oh, isa pa, ate. Ang sabi namin po, medya, padlakan natin ang O, kita nyo, meron na siyang ano, sinuot niya na yung corona niya. Oh, sinuot na yung corona, mga kababayan. media, RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Oh. Rebelde daw kami. Ipapatay takaw. Papatay takaw. Alak ka, ipapatay daw. RPN, ipapatay takaw. And 72 hours. Nakakatakot naman tong Reyna na to. Yan ba yung ano, kapangyarihan mo, yung sing-sing mo pag ginanon mo eh. Babahanan ng dugo. Grabe, no? Ikaw, Mayor Dumlaw. Ikaw, Hippie Police. Mga Naku, pati hepe, pati mayor. Hoy, yung mga mayor nyo dyan, sa Surigao daw. Oh, bakakong kamo, nagpa-interview kamo. oh. Ikamo ang nakiusap kay Dato Adlaw. Sabi ni Dato Adlaw, respetuhon, pero tuloy-tuloy ang amo pagpadlak. Nako, Na kamo ay mag-assist kamo sa amin. Dahil kami ang totoong baidato, kami ang totoong gobyerno. nako, sila daw ang totoong gobyerno. May sariling gobyerno to si Reyna, ano to? Reyna, ano pwedeng itawag dito? Reyna Sitang? Oh, si Reyna Sitang, mga kababayan. Prime agencies lang kayo. Hindi Nako. kami kailangan i-recognize ni sino sa inyo, even the Supreme Court. Ala ka, pati Supreme Court, hindi pa pwedeng uubra sa kanila. Oh! Wala, sila pinakamataas pala rito sa Pilipinas. Bakit di natin alam? Bakit hindi natin alaman to?
Baka naman mayroong membro sa inyo dyan. Baka naman merong membro sa inyo. Pakisabi naman, oh. Oh. Baka meron dyan, ha? Recognize kami sa batas sa Ibralo sa Panginoon po. Alak ka, recognize pala yung batas nila sa Panginoon. Kita nyo, parang si Kibuloy lang yon. Pinagmamalaki na nila yung batas ng Diyos nila. Ewan ko kung sino, ha? Dahil kung recognize kami under Sibilo, walang mangyayari sa panggoberno natin. Oh. Na tayo tribo ang totoong goberno. Oh, sila palang tribo daw nila ang totoong gobyerno. Dahil mga bayaran yan. Oh. Wadcom, na sinasabi nga ang Wadcom, ipapadlak namin, dahil yan ang totoong injustices, pero pasalamatin mo. Malaka, ipapadlag nila yung Quadcom. Maliligtas na kayo, mga vlogger. Yung mga vlogger na ipapatawag next week, ligtas na kayo. Ipapadlak na ni ate nyo. Baka naman kakampi nyo na rin to. Ito ba ang bagong kakampi ni Digong? Nagtatanong lang ako. Ito na ba? Kasi kaya nang magpapadlak ng Quadcom para hindi na nga makarating yung mga vlogger doon. Maliligtas na kayo. Saan? Sa paggigisa sa inyo. Lalo na pag nagkita tayo. Lastik. Ibang klase ang tama, mga kababayan. Natin yan. Kaya nandyan na ang justisya po. Ibra law is the Bible of the tribes. Justice is God. God is justice. Alak ka. Kita nyo, mga kababayan? Balita. At walang legal na basihan ang ipinakikilalang batas ng hangin, tubig, lupa at apoy. Alak ka, meron sila. Batas ng hangin, tubig, at apoy. Yung pala yan. Bakit? Sino ba itong mga ito kasi? Baka kilala nyo. Tuloy. Ulitin ko lang, ha. Imahinasyon at walang legal na basihan ang ipinakikilalang batas ng hangin, tubig, lupa at apoy na sinasabing ipinatutupad ni Georgito Corpus Santisas, kilala bilang Datu Adlaw, leader ng Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Naku, sa Surigao City daw to. Ito, meron silang hindi Malacanang, mga kababayan Mulacanyang. Mulacanyang naman sa kanila. Mulacanyang, mga kababayan. Palastik, may sariling gobyerno. Tuloy. Naging viral ang grupo ni Datu Adlaw matapos nilang mag-lockdown ng mga establishmento ng lungsod na umunoy hindi sumunod sa Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Grabe, mga kababayan, malupit pala to. Nakakatakot. Dito na ba sumaklolo si Digong? Digong, eto na ba yung rest back, no? Mga ito, aba, matindi, mga kababayan. Kaya nilang magpadlak ng mga establishmento. Iba pala, hindi rin basta-basta. Abay, kabahan na kayo. Hindi lang pala China dapat kinakabahan. Kabahan na rin tayo. Palastik. Sa Surigao, nagpapadlak ng mga establishmento. Yung mga negosyo, inaabala ng mga to. Ibang klase. Kasama sa kanilang mga aktibidad ang pangungolekta ng membership fee at pagdadala ng mga armas na nagdudulot ng takot sa publiko. Ay, grabe, may sariling armas. Ano to? Bakit nagkakaganito? May sarili silang armas. Maliban kay Datu Adlaw, kasama rin ito sa panghihikayat ang isang babae na tinuturing reyna ng grupo. Wala, reyna. Sabi ko sa inyo, reyna to Reyna pala to, binabasta-basta natin. Oo. Reyna. Reyna ng Reyna ng kulto nila. Ano to? Ano tong inaano ninyo na to? Ngunit ayon sa National Commission on Indigenous Peoples Caraga, hindi rehistrado o kinikilala ang FTGP bilang lehitimong organisasyon. Hindi pala kayo kinikilala Ang tanong ko, mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Bakit pagdating sa Mindanao, maraming ganito? Bakit ganun? Hindi ba kayo nagtataka? Yung grupo ni Senior Aguila.
yung grupo ni Kibuloy. At eto naman ngayon. Oh, natandaan niyo ba yung kalbo nun? Yung kalbo na naging mayor? Oh, di ba? Sino yun? Nakalimutan ko na. Yung grupo daw nila, hindi rin tinatalaban ng mga taga. Hindi rin tinatalaban ng bala. Putik na yan, malupit, ano? Oh. ng mga IPs. Dagdag pa ng NCIP, walang karapatan ang FTGP na magpatupad ng mga batas ng IPRA o Wala pala. Wala kayong karapatan dyan na magpatupad ng batas-batas ninyo. ng mga tungkulin na nakatalaga lamang sa NCIP. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Warren Dablo ng Surigao del Norte Police Provincial Office, mahaharap sa mga kaso si Santisas na kilala rin bilang Boy Padlak kasama ang Boy Padlak, mga kababayan. Boy Padlak na siya. 40 miyembro ng kanyang grupo na kumpis Ilan ang membro? Ilan ang membro? Ulitin nga. kasama ang 40 miyembro ng kanyang 40 ang grupo. Oo, 40 mga kababayan. Ito yung grupo na nanakot. 40 lang pala. grupo na kumpiska mula sa kanila ang mga sandata gaya ng itak, espada na kanilang ginamit sa pananakot sa mga may-ari ng establishmento at ibang negosyante sa Surigao City. Ang lakita nyo talagang sinasara nila Nilalagyan ng tarpaulin Announcement, no trespassing. Putik na gagawa nila yan. Hoy, yung mga kapulisan natin, yung kawani ng mga gobyerno, sundalo. Bakit tinayaan nyo to? Palastik naman, Tignan nyo, natatakot yung mga kababayan natin doon. Si Santisas ay sinasabing may kapangyarihan na makontrol ang hangin, tubig at araw, dahilan kaya may mga tagasunod sa kanyang mga utos. Ay, grabe. Totoo? Nakokontrol daw yung hangin, tubig, at ano pa? Apoy. Ano pa? Baga. Ano pa? Bakit hindi nyo kontrolin yung mga barko ng China at pauwi nyo sa bansa nila? Yung mga barko ng China, pauwi nyo sa China. Kaya nyo pala yung ganyan Ibang klase. Dali balikan nyo. Sa Surigao City. Si Santisas ay sinasabing may kapangyarihan Si Santisas daw ay may kapangyarihan na makontrol ang hangin, tubig at araw dahil tubig at araw. Kaya ba nagkaroon na ng butas yung araw? Diba? Ang lupit ng tama, heavy, pare. Tapos may naniniwala pa. Ibang klase talaga, sabi ko sa inyo Iba ang power ng katangahan. Yung katangahan, mga kababayan, naku, nakakainggan nyo yan. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit may mga DDS pa. Diba? kaya may mga tagasunod sa kanyang mga utos. Alak ka, kaya pala. Oo, kaya pala. Kaya pala sumusunod sila. Ayon sa NCIP, ito ay peke at maaaring magdulot ng panganib sa kanilang komunidad. Alak ka, naman. Magiging panganib, General Torre, nananawagan daw kami. Sabi ni Big Al. Nananawagan kami kay General Torre, baka pwede magpadistino ka na dyan. Dahil lang mga ito, tignan mo, parang kakain ng mga buhay yan. Lalong-lalo na yung reyna nila, na akala mo talaga, 1 taon nang walang galaw. Nagbabala naman ang otoridad sa publiko na huwag sumali sa FTGP upang maiwasan ang panlilinglang at kaguluhan. Ayan yung reyna nila. Mukhang 1 taon nang hindi nagagalaw. Mga kababayan? Patuloy ngayong kumikilos ang NCP upang masawata ang iligal na gawain ng naturang grupo. Alaka, kita nyo, nagsasara talaga sila ng mga establishmento, yung mga negosyo, inaabala nila. Kita nyo paano pa magtatrabaho yung mga kababayan natin dyan kung hahayaan nyo yan. Ano pang klase meron dyan sa Surigao? Gusto ko pa naman pumunta dyan para makita ko yung Enchanted River. Diba mga kababayan, nandyan sa Surigao yon? Tama ba? Walastik. May mga agimat daw sila.
hindi tinatalaban ng bala at lalong hindi tinatalaban ng itak. So, mga kababayan, nakakatakot ito. Abi, biruin mo, kahit pagbabarilin mo, hindi tinatalaban. Di ba? Puta, ang lupit ng tama. Grabe! Kaya alam nyo mga kababayan, baka mamaya, yung mga DDS, magkaganyan. Tandaan nyo yung mga nagkakaganyan, yung mga nalilipasan ng gutom. Baka sa isang araw sila na yung may ganyan. Sabihin nila, mga kababayan, hindi kami tinatalaban ng kahit anong hiya. Hindi sila talaga. Alam na namin yon. Alam na namin na hindi kayo tinatalaban ng hiya. Kung ito, inaangkin nila, hindi tinatalaban ng bala, kahit hindi kayo tinatalaban ng hiya eh. Makakapal ang mukha nyo eh. So paano mga kababayan? Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag nyo kalimutan mag-like naman. At shout out po sa inyong lahat. Opo sa ating mga moderator, sa ating mga bisita, sa ating mga suki. Maraming salamat po! Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.